Kuya, nagugutom na po ako. Reklamo ni Aya, ang nakababatang kapatid ni Alan, habang nakahawak sa tumutunog nitong tiyan. Kanina pa sila naghihintay sa tatay nila na umuwi ng bahay. Ngunit ilang oras na ang lumipas ay hindi pa rin ito bumabalik. Gabi na, pero wala pa rin ito. Hayaan mo, Aya, pupuntahan ko si Papa. Manghihingi ako ng pambili ng bigas. Wika ni Alan sa kapatid at saka nginitian ito. Dito ka muna ha, aalis muna si Kuya. Dugtong pa ni Alan bago umalis ng bahay. Nagpunta siya sa tindahan ni Aling Nena. Nagbabaka sakali na naroon ang tatay nila dahil iyon ang paborito nitong tambayan. At hindi nga siya nagkamali dahil nadatnan niya si Orlando na kasama ang mga kabarkada nito na masayang nagiinuman. Napabuntong hininga na lamang si Alan sa nakita. Nagawa pang uminom ng kanyang ama, samantalang sila ay halos mamuti na ang mata dahil sa sobrang gutom. Hihingi po sana ako ng pambili ng bigas. Nagugutom na po si Aya. Mahina at magalang na wika ni Alan sa kanyang ama noong sandaling mapansin siya nito. Wala akong pera. Simutin niyo muna yung pagkain natin dun sa bahay. Paniguradong may tira-tirang pagkain pa dun. Yan ang hirap sa inyo eh. Napaka-arte ninyo. Ayaw nyo kumain ng mga tira-tirang mga pagkain kaya naghihirap tayo. Umalis ka nga sa harap kong bata ka. Bago pa kita masaktan dyan. Inis na wika pa ng kanyang tatay na si Orlando. Mukhang lasing na naman ito. Napayuko na lamang ang binatilyo sa sinabi ng kanyang ama habang ang mga kaibigan nito nagtatawanan lang. Wala nang nagawa si Alan kundi ang tumalikod at lupaypay ang balikat na naglalakad palayo sa magkakaibigang nagiinuman. Wala na silang pagkain sa bahay. Ni ang tira-tirang pagkain na sinasabi ng kanyang ama ay wala na rin. Nakain na nila kaninang umaga. Yun lang din ang pinagtiyagaan nilang ubusin kaninang tanghali. Kaya ngayon, kumukulo na ang mga sikmura nila. Huminto si Alan sa paglalakad at umupo sa kahoy na nasa gilid ng kalsada. Napatulala na lamang siya. Nag-iisip kung saan siya kukuha ng pera upang may maipambili ng pagkain para sa kanilang dalawa ng nakababata niyang kapatid na si Aya. Ayaw niyang bumalik na walang daladalang pagkain o kahit na ano. Siguradong maaawa lang siya sa kalagayan ni Aya. Nang maisip ni Alan si Aling Mirna na siyang kaibigan ng namayapa nilang ina, ay agad niyang tinungo ang tindahan nito. Nagbabaka sakali na makakautang siya ng pagkain para sa kanilang magkapatid. Aling Mirna, tawag ni Alan. Mahina at tila nag-aalinlangan pa ang boses niya. Agad namang napatingin sa kanya ang ginang at mabilis na sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi nito. Oh, ano yun iho? May kailangan ka? Tanong nito na siyang ikinatingala ni Alan sa ginang. Mula kay Aling Mirna ay lumipat ang paningin ni Alan sa mga paninda nito na hindi naman nakatakas sa mga mata ng ginang. Alam ni Aling Mirna na gusto nitong mangutang ng pagkain sa kanya ngunit siguro ay nahihiya itong magsabi. Bumuntong hininga na lamang si Aling Mirna habang nakatingin sa binatilyo. Naaawa siya dito dahil hindi naman nalingid sa kalaman niya ang mga nangyayari kay Alan. Lalo na at palagi niyang nakikitang nag-iinom ang tatay nito. Teka, dyan ka muna iho. Wika ni Aling Mirna kay Alan at saka tumalikod. Naghintay naman si Alan sa labas. Nag-iisip ng mga salitang sasabihin niya kay Aling Mirna. Papaano kaya niya sasabihing mangungutang siya ng pagkain? Oh, heto Alan. Maya-maya pa'y sabi ni Aling Mirna nang makalabas ng bahay. Agad namang napatingin ang binatilyo. Oh, eto lang muna ha. Pasensya na at yan lang ang maibibigay ko sa'yo. Dugtong pa ni Aling Mirna kay Alan na ang tingin ay nasa pagkaing nakabalot para sa kanya. Napapangiti ang ginang nang makita ang pagsilay ng maaliwalas na ngiti sa mga labi ni Alan. Taliwas sa mukha nito nang magpunta sa kanya kanina. Maraming salamat po Aling Mirna. Hindi niyo po alam kung gaano na po itong makakabusog sa amin. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Masiglang wika ni Alan na siyang ikinatawa ni Aling Mirna. Nako, maliit lang yan ha. Para tatanawin mo pang utang na loob sa akin.
Napabuntong hininga ang ginang at pinakatitigan si Alan nang may ngiti sa mga labi. Proud ako sa iyo, iho. Nagagawa mong pakisamahan ng tatay mo kahit sinasaktan at pinapabayaan niya kayong dalawa ni Aya. Bihira lang ang ganyang anak. Napapangiti lang si Alan at muling pinasalamatan ang ginang bago nagpaalam na babalik na sa bahay para pakainin si Aya. Pagkauwi niya ng bahay, maaliwalas ng ngiti ng kapatid niya ang sumalubong sa kanya. Bagay na nagpapagaan sa kalooban niya. Makita niya lang na nakangiti ang nakababatang kapatid ay okay na siya. Makita niya lang na maayos ito. Ayos na rin ang pakiramdam niya. Ikaw kuya, tanong nito sa kanya. Napapatingin si Alan sa pagkain at nakikitang paubos na yon. Nagpapahiwatig na talagang gutom na si Aya. Ngumiti lang si Alan at umiling. Tapos na akong kumain, Aya. Para sa'yo talaga yan. Pagsisinungaling ni Alan sa kapatid kahit ang totoo, hindi pa talaga siya kumakain. Napapahawak na lamang siya sa kanyang tiyan at pilit nang umingiti sa tuwing mapapasulyap sa kanya si Aya. Kasalukuyang naguhugas ng mga plato si Alan nang marinig ang marahas na pagbukas ng pinto ng bahay nila. Alam niyang ang tatay nilang dumating at lasing na naman ito, lalo na't kaninang umaga pa itong nag-iinom sa tindahan ni Aling Nena. Hoy, ikaw! Maghain ka ng pagkain at nagugutom ako! Lasing na wika ni Orlando bago pa suray-suray na umupo sa harap ng mesa. Napatigil naman sa paghuhugas ng plato si Alan. Kasabay noon ang malalim na paghinga. Tiningnan niya ang gawin ng ama na nakayuko na at halos napapapikit na sa sobrang kalasingan. Wala po tayong pagkain, tay. Hindi po tayo nakabili ng bigas ngayong araw. Mahinahong wika ni Alan sa ama, dahilan para magsalubong ang kilay nito at tumingin ng masama sa kanya. Anong wala ng pagkain? May nakita kong pagkain bago ako umalis kaninang umaga. Tanong nito kay Alan. Kalaunan, nanlisik na ang mga mata nito at tiningnan siya. Huwag mong sabihing inubos nyo. Natahimik na lang sa tabi si Alan nang marahas na iwinakli ng kanyang ama ang mesa nila dahilan para masira ito. Lumapit ito sa maliit nilang kaldero at nang makitang wala na nga itong lamang kanin ay inihagis din iyon ni Orlando. Mga walang silbi! Paninigaw pa nito bago pasuray-suray na pumasok sa loob ng kwarto. Napabuntong hininga na lamang si Alan. Tahimik na kinuha ang maliit nilang kaldero at saka iyon inilagay pabalik sa lalagyan nito. Pilit niya ring inayos ang sirang mesa dahil pag nakita pa ito ng kanyang ama bukas, siguradong magagalit na naman ito. Lumipas ang buong magdamag, walang laman ang tiyan ni Alan. Wala siyang panghapunan kaya't maya-maya ang pagtunog ng kanyang tiyan. Maswerte na lang siya kung kinabukasan ay makakakain na siya. Tay, may bayarin kami sa eskwelahan. 100 piso po. Magalang na wika ni Alan sa ama na siyang matiwasay nang nakaupo sa upuang gawa sa kawayan. Agad na payuko si Alan nang makita ang nanlilisik nitong mga mata habang nakatingin sa kanya. Ano? Bayarin na naman? Di ba kahihingi mo palang sa akin ng 50 pesos nung 1 linggo para sa bayarin? Eh baka binubulsa mo na yan, Alan. Wala tayong mga pera para lang iwaldas mo ng ganyan. Sermon pa ni Orlando. Pero sa kabila noon, nanatiling nakayuko si Alan. Alam niyang kahihingi niya lang noong 1 linggo at hindi lang yun ang bayarin nila, lalo na't papalapit na naman ang examinations. Maraming project, maraming bayarin. May paparating na buwan ng bayad na naman. Minsan ay hindi na nga siya kumakain para lang tipirin ng kakaunting pera na binibigay ni Aling Mirna sa kanya para lang makapagbayad. Pero hindi pa rin sapat iyon. Kulang pa rin, kaya napipilitan siyang manghingi sa ama kahit alam niyang paninigaw lang ang makukuha niya rito. Nako, tigilan mo nga ako, Alan. Wala na akong pera. Buwisit. Kay aga-aga, binibisit ako ng mga batang to, mga wala namang silbi. Umuungot-ungot na sambit ni Orlando habang papalabas ng bahay. Aalis na naman ito at kung saan naman pupunta nang hindi man lang nagiiwan ng kahit anong pagkain o pera para sa kanila. Dahil walang ibinigay na pera ang kanyang ama, napilitan si Alan na pumasok sa eskwelahan nang walang dalang pambayad sa mga bayarin.
Ikaw Alan, magbabayad ka na ba? Tanong ng treasurer nila sa eskwelahan. Malungkot na napangiti ang binatilyo sa kaklase. Hindi na muna, Che. Baka sa susunod na araw pa. Nag-iipon pa ako eh. Nahihiyang sambit ni Alan sa kaklase. Ilang ulit na itong naniningil sa kanya, kaya nahihiya na siya rito. Siya na lang yata ang hindi nakakapagbayad. Pero ano bang magagawa niya? Wala naman siyang pera. Sa ilang araw na pagpasok sa eskwelahan ay dumating ng araw na magbabayad na sila para sa project bago ang exam. Nakatulalang nakaupo si Alan sa isang tabi. Abala na ang kanyang mga kaklase sa pagpapapirma ng kani-kanilang clearance. Pero heto siya at nakaupo. Nagmamasid lang na may halong inggit. Wala naman kasi siyang maipangbabayad kaya hindi mapipirmahan ang clearance niya. Alan, tara! Exam na natin bukas. Kailangan cleared na tayo ngayon para bukas wala na tayong gagawin kundi ang mag-review. Wika ng isang kaklase niya na siyang ikinangiti na lamang ni Alan. Mauna ka na, mamaya pa ako. Pagsisinungaling niya rito, pero ang totoo, wala lang talaga siyang perang pambayad. Tulala siyang naglakad pa uwi. Hindi niya alam kung anong gagawin. Nang makarating sa bahay, agad na pahinto sa paglalakad si Alan. Nakatingin siya sa sira-sira na rin nilang bahay at hindi niya maiwasang mapaluha. Alam niyang mahirap sila pero hindi niya akalain na ganoon silang naghihirap sa buhay. Na kahit pangkain lang nila ay hirap na sila. Habang pinapahid ang luha, napagpasyahan ni Alang maupo muna sa upuang nasa bakuran nila. Napapasandal siya sa upuan at napapatingala na lamang sa madilim na kalangitan. Gabi na't heto sila. Hindi na alam kung saan nahanap ng kakainin. Ni hindi niya alam kung saan siya kukuha ng perang pambayad sa project para makapag-exam. Lahat ng kaklase niya nakapagbayad na. Siya na lang ang hindi pa. Kahit gusto niyang makapag-exam, wala naman siyang magawa. Wala siyang pera. At kahit humingi siya sa tatay niya, sermon lang ang aabuti nito pero wala rin namang maibibigay sa kanya kahit magkano. Kusang tumulo ang luha ni Alan habang iniisip lahat ng mga pinagdadaanan nila ng kapatid niya. Simula nang namaya pa ang kanilang ina, wala nang magandang pinagkatunguhan ng buhay nila. Palaging naglalasing ang kanilang ama. At kung humingi siya ng pera para sa pagkain ay sisinghalan o pagagalitan lang siya nito. Kuya, ikaw ba yan? Tanong ni Aya. Agad nagpahid ng luha si Alan nang marinig ang boses ng kapatid sa loob ng bahay. Nang makalabas ito at mapatingin sa kanya, napangiti na lang si Alan. Aya, tawag nito sa kapatid. Nailang siya nang mapansing nakatitig sa mukha niya si Aya. Napaiwas tuloy siya ng tingin. May kailangan ka ba? Mahinahong tanong niya rito. Umiling naman si Aya. Naglakad ito papunta sa tabi niya at naupo roon. Sumandal ito sa kanya at katulad niya ay napatingala na lamang ito sa kalangitan. Kumusta naman ang araw mo sa eskwelahan, kuya? Pagtatanong pa ng kapatid niya na siyang naging dahilan para mapaluhan na naman si Alan. Alam niyang bata pa si Aya, pero matalino ito at marunong nang makiramdam. Marahil ay naiintindihan na nito kung anong nangyayari sa paligid. Alam nito kung kailan siya masaya at kung kailan siya malungkot. Napabuntong hininga si Alan. Pinilit niyang tumingala para pigilan ang pag-agos ng mga luhang nagbabadya na sa mga mata niya. Okay lang naman, Aya. Wala namang problema sa eskwelahan. Pagsisinungaling niya rito. Mahina pa siyang napapatawa para lang hindi ito masyadong mag-alala sa kanya. Kahit gusto na lang niyang umiyak ng umiyak sa lahat ng mga nangyayari sa buhay nila, mas pinili ni Alan ang magpakatatag para sa kapatid niya. Kahit man lang para kay Aya. Tuwing mapanghihinaan siya ng loob, ito ang pinanghuhugutan niya ng lakas. Kung aalis siya sa kanila, papaano ang kapatid niya? Siguradong pababayaan lang din ito ng kanilang tatay. Nang sumunod na araw, tulalang naglalakad si Alan sa daan.
Patungo siya sa eskwelahan at nagdadalawang isip kung papasok pa ba siya o hindi na. Dahil alam naman niyang hindi siya makakapag-take ng exam. Gayunpaman, nagbabaka sakali si Alan, kaya pumasok pa rin. Hindi ka pa cleared, iho. Marami ka pang project na hindi na i-submit. Wika ng guro ni Alan sa kanya. Malungkot na napailing-iling naman si Alan na siyang ikidabuntong hininga ng guro. Naaawa rin ito sa sitwasyon niya. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman nila ang totoong sinapit sa buhay nito. Maliit lang ang kanilang lugar at siguradong alam na ng lahat ng tao roon kung ano ang sitwasyon nila. Pagkalabas niya sa silid na iyon, hindi na siya dumiretso pa sa opisinang sinasabi ng guro niya. Ilang beses na siyang pumupunta doon at ang kailangan niyang gawin, mag-community service, maglilinis ng banyo, mamumulot ng basura, magtatanim ng mga puno. Lagi namang ganoon, wala nang bago. At kung matapos niya mag-community service, doon pa lamang siya makakapag-exam. Kung kailang tapos na ang lahat ng kaklase niya. Pero okay lang yun sa kanya. Ang mahalaga naman ay nakakapagpatuloy pa rin siya sa pag-aaral. Maya-maya pa, pumunta si Alan sa likuran ng eskwelahan at doon siya umiyak. Nag-unahan sa pag-agos ang kanyang mga luha dahil sa bigat na kanyang nararamdaman. Naiisip niya kung bakit ganoon na lamang kalupit ang buhay sa kanila. Mabait naman siya. Mabait naman ang kapatid niya. Pero bakit nabiyayaan sila ng ganoong ama? Gustong-gusto niyang makapag-aral. Pero heto siya at namumroblema para sa 100 piso. Marami siyang bayarin sa eskwelahan. Pero minsan, dahil naawa ang kanyang guro o mga kaklase, binibigyan siya ng pera ng mga ito. Maraming beses niya nang kinapalan ng mukha. Pero habang nagkakaedad siya, dumadating sa punto na talagang siya na lang ang nahihiya. Madalas, nagsisinungaling na lang siya sa sarili niya at sa kapatid niya. Maraming beses niyang pinapaniwala ang sarili niya na makakaahon din sila sa hirap, na makakapag-aral siya at gaganda ang buhay nila. Pero paano niya lahat gagawin iyon kung ngayon pa lang hindi na siya makapag-aral ng maayos? Sa totoo lang, mataas ang pangarap niya. Gusto niyang makapagtapos ng high school. Pero tila yata hinihila pababa ng pinansyal nila ang mga pangarap niyang iyon. Alan! Iho, anong ginagawa mo riyan? Napatingala si Alan sa taong tumawag sa kanya. At doon, nagulat siya nang makita ang mukha ni Aling Mirna. Nagtataka ang ekspresyon sa mukha nito. Alan, bakit imbes na pumasok ko sa eskwelahan nandito ka sa labas at umiiyak? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi mo naman ugali ang magbulakbul ha. May nangyari ba? Napaaway ka ba? Sunod-sunod na tanong ng ginang na may halong pag-aalala sa boses nito. Hindi agad nakasagot ang binatilyo. Pinahid muna nito ang mga luha. Gusto niya sanang tumanggi at sabihing hindi naman siya umiiyak, pero papaano niya itatanggi yon gayong namumugto ang kanyang mga mata? Bakit hindi ka pumasok sa klase mo? Ang alam ko may exam kayo ngayon na. Nagtatakang tanong ulit ng ginang kay Alan. Napayuko naman ang binatilyo. Hindi ito makasagot. Hiyang-hiya na siya kay Aling Mirna sa dami ng naitulong nito sa kanila. Nakatitig lamang si Aling Mirna sa kanya. At base sa reaksyon ni Alan, tila nakukuha na nito kung ano ang gustong ipahiwatig ng binatilyo. Hindi ka pa nakapagbayad, iho? Tanong ni Aling Mirna kahit alam naman ito ang sagot. Mapait namang napangiti si Alan. Hindi po Hindi po ako binigyan ni tatay ng pambayad sa exam. Malungkot pa na pagsusumbong nito na siyang ikinabiyak ng puso ng ginang. Naaawa siya sa binatilyo. Alam niya at kitang-kita ng dalawang mga mata niya na gustong magpursige sa pag-aaral ni Alan. Ngunit dahil sa kakapusan sa pera at sa siraulo nitong tatay ay tila hindi siya makapag-aral ng maayos. Hindi ko naman dyan maintindihan sa tatay mo. Halos araw-araw umiinom dun sa tindahan ni Maring Nena. Bakit
yung 100 piso, yung kaunting halaga pambili ninyo ng pagkain, panggastos dito sa paaralan hindi niya maibigay sa inyo. Ano bang nangyayari diyan kay Orlando? Napabuntong hiningang sabi pa ni Aling Mirna. Ang tatay mo talaga, ayaw unahin ang pamilya. Mas inuuna pa yung bisyo at barkada. Nakakainit talaga ng ulo yung ganyan. Litan niya pa ng ginang bago iniabot ang kamay kay Alan para patayuin ito. Napapahid muli ng luha si Alan. Nahihiya siya kay Aling Mirna. Mula nang mawala ang kanilang ina, ito na lamang palagi ang tumutulong sa kanila. Alam niyang mahirap din naman ang buhay nito. May mga anak at asawa rin naman. Pero yun nga, nagagawa pa rin tumulong sa kanila kahit papaano. Yung mga inutang niya rito, hindi na pinapabayaran. At minsan, yung pagbibigay sa kanya ng baon, okay na daw yun. Hindi na daw niya kailangang bayaran yun. Basta kung kailangan niya daw, humingi lang sa kanya. Oh, eto, siya, kunin mo na tong 500. Ipambayad mo sa lahat ng bayarin mo sa eskwelahan. Siguro naman sobra na yan at may pambili ka pa ng pagkain. Wika pa ni Aling Mirna kay Alan bago iniabot ang pera. Agad na patayo si Alan. Ayaw niya sanang tanggapin iyon. Tinitigan niya muna ang perang iniaabot ni Aling Mirna sa kanya. Pero baka matagalan po akong makapagbayad nito, Aling Mirna. Nag-aalangang sambit pa ng binatilyo. Kinuha ni Aling Mirna ang kamay ni Alan at sapilitang inilagay ang pera sa mga kamay nito. Huwag mo nang bayaran, iho. Tulong ko na lang yan sa'yo sa pag-aaral mo at alam kong hindi biro ang pinagdadaanan ninyo ngayon. Ngumiti na lamang si Alan. Basta ba, maipapangako mong mag-aaral ka ng mabuti, iho. Itataas mo ang mga marka mo. Sapat na yun sa akin. Wika pa ni Aling Mirna kay Alan na siyang ikinangiti nito. Opo, Aling Mirna. Maraming salamat po. Gagawin ko po ang lahat. Mag-aaral po ako ng mabuti. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Aboteng ang ngiti na wika ni Alan na siyang ikinatawa naman ni Aling Mirna. Oo na, o siya, magbayad ka na at nang makapag-exam ka na. Huwag ka nang umiyak. Nagagalak na sambit ng ginang kay Alan na siya namang lalong ikinangiti nito bago tumakbo paalis. Napabuntong hininga na lamang si Aling Mirna habang nakatanaw sa binatilyo. Alam niyang porsigido ito sa buhay. Ngunit dahil sa mga nangyari sa pamilya nito at sa pabayang tatay, ay hindi na nito magawang mabuti ang makapag-aral. Matapos noon, nagmamadaling kumuha ng exam si Alan. Nakapag-aral naman siya kagabi at talagang pera na lang ang kulang. Mabuti na lang talaga at dumating ang tagapagligtas niya na si Aling Mirna dahil kung hindi, baka luhaan siyang uuwi ng bahay nila. Mas sumilay ng malaki ang ngiti sa mga labi niya nang matanaw na ang barong-barong nilang bahay. Handa na siyang sorpresahin si Aya at siguradong matutuwa ito kapag narinig ang tungkol sa magandang balita. Subalit, bumilis ang tibok ng kanyang puso nang marinig ang sigaw nito mula sa loob ng bahay. Aray! Nasasaktan ako, tatay! Malakas na pagsigaw ni Aya. Talagang masasaktan ka dahil wala kang silbing bata ka. Mga palamunin kayo. Pagkain na lang ang hinihingi ko. Hindi mo pa ako magawang ipaghain. Sigaw naman ni Orlando kay Aya habang marahas at mahigpit na nakahawak sa maliit nitong braso. Binilisan ni Alan ng paglalakad at ilang sandali pa napilitan na siyang tumakbo papasok sa loob ng bahay. Sakto, naabutan niya ang marahas na pagtulak ng kanyang ama kay Aya. At nang akma na naman itong sasaktan ng kapatid niya ay agad tumakbo si Alan. Humarang siya sa kapatid niya para hindi ito masaktan ng kanyang ama. Tay, tama na. Bata pa si Aya at hindi pa siya marunong sa magagawaing bahay. Pagtatanggol ni Alan sa kapatid habang tinatakpan ng katawan nito mula sa tatay nila. Buti naman at nakauwi ka na, Alan. Ano,
Naglalakwatsa ka kaya ang tagal mong makauwi. Mga walang silbi. Palamunin na nga lang, naglalakwatsa pa. Sigaw ni Orlando sa mga bata bago kinuha ang sinturon nito at hinawakan ng mahigpit bago inihagis sa dalawa. Gusto mo yan, di ba? Matapang ka. Pinagtatakpan mo ang kapatid mo, kaya tanggapin mo yan. Sigaw ni Orlando habang patuloy ang pagpalo ng sinturon kay Alan, na ngayon napapapikit na lang sa sobrang sakit. Iniinda niya ang bawat pagdaplis ng sinturon sa kanyang balat. Si Aya na nakita ang pagtiim ng bagang ng kapatid para pigilan ang mapasigaw ay napaluhan na lamang. Tahimik na napapaiyak si Aya habang nakatingala sa mukha ng kapatid na halatang nasasaktan na. Mula sa pag-iyak ay agad nagpahid ng luha si Aya. Matatag siyang tumayo at dahil nakapikit si Alan, hindi nito napansin na umalis na pala siya mula sa pagkakatakip nito sa kanyang katawan. Ang sama mo, Tay! Ang sama-sama mo! Sigaw ni Aya sa ama, saka ito nilapitan at pinagsusuntok. Agad namang napatigil sa pananakit si Orlando. Nanlaki ang mga mata niya at sinigawan si Aya. Aya, anong ginagawa mo? Oh, saan ka pupunta? Bakit ka tumatakbo? Lumapit ka ditong bata ka. Malilintikan ka talaga sa akin pag naabutan kita. Mga walang silbi. Mga wala kayong silbi. Sigaw ni Orlando habang palihim na napapamura. Nang akma niyang susundan si Aya, ay agad siyang hinawakan ni Alan sa binti para hindi siya makalakad. Aya! Takbo! Sigaw ni Alan na naroon na ang matinding takot sa dibdib para sa nakababatang kapatid. Pero kuya, paano ka? Umiiyak na sambit ni Aya. Tumulo na ang mga luha ni Alan. Hindi ganong eksena ang inaasahan niyang mangyayari. Pumunta ka kay Aling Mirna, susunod ako! Sigaw pa ni Alan sa kapatid. Nagdadalawang isip namang umalis si Aya. Maya-maya, sinipa siya ni Orlando sa mukha, dahilan para mabitiwan niya ito. Nang akmang lalabas na ang kanyang ama para habulin si Aya, pinilit niyang tumayo para pigilan ito. Hindi ka makakatakas sa aking bata ka. Bumalik ka rito! Tawag pa ni Orlando. Nang malapit na nitong maabot si Aya, sinikap ni Alang makatayo. Pilit niyang kinagat ang braso ng kanyang ama para kahit sandali mawalang atensyon nito sa kapatid niya na nagsisimula ng tumakbo papalayo. Dahil sa liit ng katawan ni Alan, mabilis siyang itinulak ng kanyang ama. Sa lakas noon, nauntog siya sa upuan nilang gawa sa kawayan. Napadaing siya sa sobrang sakit. Gayunpaman, hindi niya ininda iyon. Kaagad siyang sumunod sa kanyang ama nang makita itong naglalakad papalabas ng bahay nila. Subalit, gusto niya mang sundan ito para masigurong mapoprotektahan si Aya. Hindi niya magawa dahil sa malakas na pagkakauntog ng likuran niya. Orlando, ano sa tingin mong ginagawa mo sa mga anak mo? Nang marinig ang pamilyar na boses ni Aling Mirna, napangiti na si Alan. Alam niyang ligtas ng kapatid niya. Si Aling Mirna ang kaisa-isang taong handang iligtas at protektahan sila mula sa mapang-abusong tatay. Huwag ka ngang mangialam dito, Mirna. Hindi ka kasali sa usapan na pampamilya, kaya wala kang karapatang sumausaw. Umalis ka na! Galit na sigaw ni Orlando sa ginang na siyang pagak na ikinangisi nito sa ere. Wala akong karapatan, oo, alam ko yun. Dahil hindi ako miyembro ng pamilya nyo. Pero bilang isang mamamayan sa bayan na to, at bilang isang kaibigan na siyang ibinili ng asawa mo na bantayan ng mga anak mo, alam kong may karapatan akong makisali, Orlando. Singhal naman ni Aling Mirna. Halatang hindi ito magpapatinag. Nagpupuyos ito sa galit. Ilang taon na siyang galit sa lalaki dahil sa pinanggagawa nito sa mga bata. Pero ngayon, punong-puno na talaga siya. Hindi niya na kayang pigilan pa ang sarili na hayaan na lamang ito na pagbuhatan ng kamay si Alan at si Aya. Hindi mo alam kung anong pagdurusan dinadanas ng mga anak mo dahil sa'yo.
Hindi ko alam kung anong pumasok diyan sa kokote mo at sinasaktan mo sila. Ang bait-bait naman ng mga anak mo. Diyos ko naman, Orlando. Gumising ka nga. Imulat mo yung mga mata mo sa katotohanan na hindi ka magandang impluwensya sa mga bata. Sigaw ni Aling Mirna habang itinuturo ang bahay kung nasaan si Alan. Yang anak mo, si Alan. Umiiyak pa yan doon sa eskwelahan dahil hindi siya makapag-exam. Dahil yun sa kagagawan mo. Hindi mo binigyan ng pera yung anak mo. Alam mo namang may bayarin sa eskwelahan. Malapit pa siyang mahuli sa klase. Ang talino sana ng anak mo, may potensyal. Kaso hindi maging honor student dahil laging walang project. Uma-absent dahil inuutusan mo. Orlando naman, napakababait ng mga anak mo. Hindi mo tratuhin ng tama. Pagdedepensa ni Aling Mirna sa mga bata mula sa pananakit ng kanilang ama. Si Alan naman na nasa loob pa rin ng bahay at bahagyang nakasandal sa gilid ay napapangiti kahit nakapikit. Alam niyang ligtas na sila dahil kay Aling Mirna. Ito na lang palagi ang nagtatanggol sa kanila. Subalit, hindi niya na napakinggan ang mga sinabi nito dahil nawala na siya ng malay. Umaga na nang siya ay magising. Kuya, gising ka na po. Wala na po si Papa. Wala na pong mananakit sa atin, kuya. Inosente at malumanay na sambit ni Aya kay Alan habang niyuyugyug ang kapatid. Naroon ang mahinang paghikbi ni Aya dahil sa takot na baka hindi na magising ang kanyang kuya. Si Alan naman, marahang iminulat ang mga mata. Sumalubong sa kanya ang luha ang kapatid na agad naman niyang niyakap ng mahigpit. Okay ka lang, Aya? Hindi ka ba sinaktan ni tatay? Nag-aalalang tanong ni Alan sa kapatid na mas lalo lang nagpaiyak rito. Aya, huwag ka nang umiyak. May masakit ba sa'yo? Ituro mo sa akin, ipapagamot natin. Natatarantang sambit ni Alan. Kuya, humihikbing sabi pa nito. Wala na si tatay, kuya. Umalis na siya. Iniwan niya na tayo. Wika pa ni Aya na siyang labis na ikinagulat ni Alan. Mabilis siyang bumangon at tiningnan ang kwarto ng ama at bahagyang nakahinga ng maluwag nang makitang naroon pa naman ang mga damit nito. Sa kabila ng ginagawa ng kanilang ama ay hindi niya pa rin lubusang magawang magalit rito. Kahit papaano, ito pa rin ang bumubuhay sa kanila. At kahit pagbali-balik na rin man ang mundo, ito pa rin ang tatay nila at wala silang magagawa roon. Kailangan nila yung tanggapin dahil yun ang masakit na katotohanan. Baka umalis lang sandali, Aya, nagpapahangin. O kaya naman, nandun sa tindahan ni Aling Nena. Alam mo naman yun, ang daling uminit ng ulo. Baka nagliliwaliw lang o nakikipag-inuman dun sa mga kabarkada. Uuwi din yun mamaya. Pagkukumbinsi ni Alan sa kapatid. Aya, sabay na napalingon ang magkapatid sa may pinto nang marinig ang pamilyar na boses ni Aling Mirna. Kaagad silang napangiti. Aling Mirna! Masaya at tila nagagalak na pagsambit ni na Alan at Aya sa ginang na siya namang ikinatuwa nito. Oh, Alan, mabuti naman at gising ka na. Alam mo, iho, proud na proud talaga ako sa'yo. Napakatatag mo, na kaya mong pagtiyagaan ng tatay mo kahit gano'n ang ginagawa sa inyo. Napangiti naman si Alan. Wala na si Nanay, Aling Mirna. Pasasaan ba't maiintindihan din ni tatay ang lahat? Hindi ko hahayaang pati siya'y mawala sa piling namin. Alam nyo, lagi kong ipinagdarasal na sana matauhan din si tatay. Sana bumalik yung pagmamahal niya sa amin kagaya nung nabubuhay pa si nanay. Siguro masyado lang talaga siyang nasaktan sa pagkawala ni nanay. Kaya sa amin niya ibinubunto ng lahat ng galit at sama ng loob. Pilit namin siyang iniintindi. Lalo na ako. Kaya lang, hindi ko naman maaatim na pati si Ayay idamay niya. Naluluhang sabi pa ni Alan. Parang dinudurog ang puso ni Aling Mirna. Kaya naman,
Niyakap niya ang magkapatid ng mahigpit. Kaya bilib na bilib ako sa iyo eh. Dahil nakatira ka sa sarili mong prinsipyo. Talagang minahal mo ang tatay mo kahit ganyan ang ginagawa niya. Hindi ko talaga alam kung bakit nagkaganyan na lang yung tatay ninyo. Hindi man lang niya naisip na wala na nga kayong ina. Pati ba naman siya'y pababayaan kayo ng ganyan? Napangiti na lang si Alan sa sinabi ng ginang. Nang maalala niyang nangyari kahapon, lalo siyang nagpasalamat dito. Aling Mirna, maraming salamat pala sa pagtatanggol mo sa amin ni Aya. Kung hindi kayo dumating, sigurado, bugbog sarado kaming dalawa. Buong pusong pasasalamat ni Alan. Napangiti naman ang ginang. Nako, sino ba namang magtutulungan kundi tayo lang din? Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang isang mamamayan at bilang isang taong ibinili ng ina ninyo sa pagbabantay sa inyo. Hindi ko man kayo pinagtatanggol palagi ay tinitingnan ko kayo. Palaging nakabantay ang mga mata ko sa inyong dalawa ni Aya Iho. Sambit ni Aling Mirna na siyang labis na ipinagpapasalamat ni Alan. Maraming salamat po talaga, Aling Mirna. Pero napatigil sa pagsasalita ang binatilyo at tiningnan ng ginang. Sa tingin niyo po, saan po kaya nagpunta si tatay? Bakit po kaya hindi pa rin siya umuuwi? Nagtatakang tanong ni Alan sa ginang. Hindi naman ito agad nakasagot na animoy nag-iisip kung ano ang sasabihin. Hindi pa rin ba umuuwi ang tatay ninyo? Nagkita-kita kami sa barangay kahapon. Inilapit ko na siya sa barangay dahil hindi ko na nakayanan pang ginagawang pananakit sa inyo. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko naman siya ipapakulong. Ipinablatter ko na sa barangay kahapon kaya kahit papaano nakampante na ako. Kahit umuwi pa siya rito, alam kong hindi niya na kayo masasaktan. Mismong barangay na natin ang magpapakulong sa kanya kapag pinagbuhatan pa kayo ng kamay. Mahinahong paliwanag ni Aling Mirna. Dahilan para magkatinginan ang magkapatid. Naghintay ng ilang oras si Alan at si Aya. Ngunit hindi pa rin umuwi ang kanilang ama. Hanggang ang ilang oras na iyon ay umabot na ng ilang araw na siyang labis na ikinabahala ni Alan. Nag-aalala siya na baka may nangyaring hindi maganda sa kanilang ama. Hindi niya kakayanin kung pati ito ay mawawala na sa kanila. Oh, Alan, dalhin mo to. Umuwi ka na at nang makakain na rin ang kapatid mo. Baka nagugutom na si Aya. Pasensya ka na at kaunti lang yan. Sambit pa ni Aling Mirna. Napangiti naman si Alan. Okay na ho ito, Aling Mirna. Maraming salamat ho. Napakabait niyo po talaga. Sambit pa nito, dahilan para mapangiti si Aling Mirna. Nako, nagawa mo pang mambola. O siya, umuwi ka na't baka kanina ka pa hinahanap ng kapatid mo. Nang makauwi sa bahay nila, agad inasikaso ni Alan ang pagkain. Kasalukuyan silang nakaupo sa mesa nang biglang bumukas ang pinto ng bahay nila. Pumasok ang natataranta at hindi mawaring mukha ng tatay nila. Dahil sa takot na baka saktan na naman sila nito, agad na napatayo si Alan at pumunta sa gawin ni Aya para harangan ng kapatid. Si Orlando na nakitang ginawa ng panganay na anak ay tila natauhan. Ngumiti ito at nilapitan ng mga anak, ngunit umatras lang ito mula sa kanya. Napakunot ang noo ni Alan nang mapansin ang pagkabahala at ang pagkaaligaga ng ama. Nakangiti nga ito sa kanila, ngunit napapalingon naman iyon sa paligid na tila ba anumang oras ay may papatay sa kanya. Tay, okay lang po ba kayo? Mahinahong tanong ni Alan na siyang naging dahilan para mapatingin itong muli sa gawin nila. Naroon na naman ang kakaibang ngiti na ibinibigay ng tatay nila sa kanila na kailanman hindi nila nakita mula nang namayapa na ang kanilang ina. Okay lang ako, anak. Sige lang, magpatuloy lang kayo sa pagkain dyan. Sambit pa nito habang nakatingin sa mesa. Mas lalong napapakunot ang noo ni Alan sa mga katagang binitiwan ng kanyang ama.
Hindi ganoon ang magiging reaksyon nito kapag nakikita sila na kumakain. Sa halip na pakainin sila nito, kukunin pa nito ang anumang pagkain na meron sila. Pagbubuhatan pa ng kamay kapag hindi ibinigay ang pagkain. Kaya ngayon parang bumait ito. Talagang nagtataka si Alan. "Sige na, kumain na kayo." Mahinahong sabi pa nito na may ngiti pa rin sa mga labi. Napilitan naman si Alan na paupuin si Aya para ipagpatuloy ang pagkain nito. Siya naman, imbes na bumalik sa harap na upuan ay umupo na lamang sa katabi ni Aya. Tahimik silang kumain. Kasabay noon, palihim niyang pinapakiramdaman ang naging kilos ng kanyang ama. May napansin siyang hindi tama sa mga ikinikilos nito. Medyo aligaga ito at talagang hindi mapakali. Pabalik-balik ito ng lakad sa harap nila habang sapo ang ulo na para bang may malalim na iniisip. Mula sa palihim na pagsunod ng tingin ni Alan sa kanyang ama ay agad siyang nagulat nang bigla itong tumingin sa kanya. Nagsitaasan ang balahibo niya sa katawan at anumang oras ay tila ba tatakasan na siya ng dugo sa labis na pagpitik ng puso niya. Lalo na nang deretsahang magtama ang mga mata nila ng kanyang ama. Akala ni Alan magsisimula na naman ang kalbaryo sa buhay nilang magkapatid. Pero lumapit lang ang tatay nila sa kanila at walang pananakit na ginawa. "Alan, kapag may kumatok at maghahanap sa akin, sabihin mong wala ako ah." Natatarantang sambit nito na siyang labis na ipinagtaka ni Alan. Po? Bakit naman po? May naghahanap po ba sa inyo, tay? At saka bakit ko po sasabihin wala kayo? Bago pa matapos ni Alan ang sasabihin, natataranta ng sumingit si Orlando. Hinawakan sa kuwelyo ang anak. "Basta'y sabihin mo na lang. Sabihin mong hindi ako nagpunta rito at wala ako dito ngayon." Nanlalaking matang sabi pa nito. Nang mga sandaling iyon, bigla na lang may kumatok sa pinto ng bahay nila. Nagkatinginan muli ang mag-ama. Natatarantang naghanap ng matataguan si Orlando, kaya napakunot na lang ang noon ni Alan. "Sabihin mong wala ako." Mahinang sabi pa nito bago pumunta sa pintuan na nasa may kusina nila. Naghahanda na sa bahagyang pag-alis kapag may pumasok na tao sa loob ng bahay nila. Napalingon si Alan sa pintuan nang may kumatok na naman doon. Napabuntong hininga ang binatilyo bago marahang lumapit sa pinto para buksan iyon. "Sino po sila?" Bahagyang natigilan si Alan nang makita ang mga pulis na nakatayo sa harap ng bahay nila. "Ito po bang bahay ni Orlando Gomez?" Pagtatanong ng pulis kay Alan. Kahit na nakakunot ang noo, tumango pa rin si Alan sa mga ito. "Opo, anak niya po ako, sir. Ano po palang pakay nila?" Magalang na pagsambit ni Alan sa mga pulis. Nagkatingin na naman ang mga ito. "Nandito ba si Orlando Gomez? Nakapatay siya sa kabilang bayan, iho." Pagsambit pa ng isa sa mga pulis. Dahilan para magulantang ang mundo ni Alan. Ipinakita sa kanya ang warrant of arrest at nang magsimulang maglibot ang mga pulis sa loob ng bahay, isa lang ang pumasok sa isip niya. Si Aya. Agad na patakbo si Alan pabalik sa kusina. Pero huli na ang lahat dahil hawak-hawak na ng tatay niya ang nakababata niyang kapatid. Tila bumagal ang takbo ng mundo ni Alan at agad nang lambot ang mga tuhod niya nang makita ang luhaang mga mata ng kapatid niyang habang sakal-sakal ito ng tatay nila. Sa oras na yon, pumasok sa isip ni Alan na wala na talagang pag-asang magbago pa ang tatay nila. Labis na sinisisi ni Alan ang sarili niya sa kinahinatnan ni Aya. Kung ano man ang mangyari dito, hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Kasalanan niyang nangyari dahil nagtiwala siya ulit sa tatay nila. Hinayaan niyang lumapit ulit ito sa kanila. Bakit ba hinayaan niyang maiwan ito sa tabi ni Aya nang hindi iniisip ang magiging kahihinatnan nito? Nang makita ng lahat ang dahan-dahang pagkakatumba ni Aya, ay nataranta si Alan, pati na rin ang mga pulis. "Aya!" Sigaw ni Alan bago patakbong lumapit sa kapatid.
Nakalapit naman agad si Alan. Kahit si Orlando, nagulat din dahil natumba ang kanyang anak kahit wala naman siyang ginagawa rito. Siguro, nasobrahan ang pagkakasakal niya. Sa pagkakataong iyon, napalibutan agad si Orlando ng mga pulis. Bagay na hinayaan niya dahil ang atensyon niya ay nakafocus lang sa anak niya na nahimatay na sa ginawa niyang pang-hostage dito. Wala sa plano niyang saktan ng anak niya ng mga oras na yon. Talagang ginamit niya lang ang anak niya para makatakas. Pero hindi niya akalain na ganun ang mangyayari. Kaya naman, nang pusasan siya ng mga pulis at hinila palabas, hindi na siya nakaangal pa. Aya! Agad hinapit ni Alan sa isang mahigpit na yakap ang kapatid ng magising ito. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Sorry, Aya. Patawad kung naging pabaya si Kuya sa'yo. Sana hindi ako nagtiwala kay Papa. Sana hindi kita iniwan sa tabi niya kanina. Sana hindi nangyari ang lahat ng to. Lumuluhang sabi ni Alan sa kapatid. Bahagya siyang napatigil sa pag-iyak nang makita ang tahimik na pagtulo ng mga luha ni Aya. Umiiyak ito habang nakatingin sa kawalan. Aya? Bakit? Anong problema? May masakit ba sa'yo? Aya, sumagot ka naman kay Kuya para alam ko kung anong nangyayari. Nag-aalala at natatarantang sambit ni Alan sa kapatid. Ngunit, napapikit lang ito at bahagyang napapaiyak. Si Papa, Kuya. Pinakulong ko si Papa. Umiiyak na sabi nito. Anong ibig mong sabihin, Aya? Nagtatakang tanong naman ni Alan. Doon, sinabi ni Aya na nagpanggap lang daw siyang nahihimatay kanina para mabitiwan siya ng kanyang ama. Oo nga't hawak siya nito sa liig pero hindi naman mahigpit ang pagkakahawak nito. Akala ko wala siyang pakialam pero naramdaman ko kanina. Nag-aalala siya sa akin, Kuya, nung nahimatay ako. Umiiyak na pagsusumbong ni Aya sa kapatid. Napaluha ulit si Alan. Hindi mo kasalanan yun, Aya. Nakulong siya dahil may nagawa siyang kasalanan. At tama lang ang ginawa mo para tuluyan niyang pagbayaran ng mga kasalanang ginawa niya. Masakit para kay Alan ang mga nangyari. Pero ano bang magagawa niya? Kapag nakagawa ka ng kasalanan, kailangan mo yung pagbayaran sa ayaw at sa gusto mo. Kuya, anong gagawin natin ngayon? Wala na tayong magulang. Mamamatay na ba tayo? Inosenteng tanong ni Aya habang umiiyak. Hindi, Aya. Hindi tayo mamamatay. Gagawa ko ng paraan. Hahanap ako ng pwedeng pagkakitaan para mabuhay tayo. Matatag na sambit ni Alan. Pinipilit niyang ipakita na kaya niya. Sinisikap niyang ipakita kay Aya na malakas ang loob niya kahit sa totoo lang. Hindi niya rin alam kung anong gagawin. Wala siyang kaalam-alam kung papaano kikita ng pera. Ang alam niya lang, kailangan niyang gumawa ng paraan. Noong araw na yon, sinikap ni Alan na makahanap ng trabaho kahit part-time job lang dahil nag-aaral pa siya. Pero dahil sa issue ng kanyang pamilya at dahil sa minor de edad pa siya, hindi siya makahanap ng trabaho. Hindi siya tinatanggap ng mga tao kahit sa maliliit na karinderya. Dahil sa paghahanap niya ng trabaho, hindi niya na namamalayan ng gutom. Nang malapit ng dumilim at kumakalam na ang kanyang tiyan, doon niya lamang naalala na hindi pa pala siya kumakain ng kahit na ano simula kanina. Alan, bakit para yatang tulala ka, iho? Nabalik sa realidad si Alan nang may tumawag sa kanya. Napangiti siya kay Mang Saldo, ang isa sa mga mangingisda sa bayan nila. Nagpapasalamat si Alan na may mga tao pang katulad ni Aling Mirna at saka ni Mang Saldo na kumikilala pa sa kanya sa kabila ng mga isyong mayroon sila sa pamilya. Marami sa mga kaklase niya ang pilit na lumalayo sa kanya. Dahil na rin sa impluwensya ng mga magulang nito matapos malaman na nakulong daw ang kanyang ama dahil nakapatay. Kahit wala namang kinalaman si Alan doon, ang katwiran ng mga ito, kung anong puno, siya ang bunga.
Kung masama ang tatay nito, masama rin ang anak. Kaya kahit paano nagpapasalamat si Alan dahil may mga tao pa rin ang mas pinipiling kilalanin siya kaysa husgahan. Mang Saldo, kayo pala yan. Nakangiti at nagagalak na sambit ni Alan. Kahit nabitbit niya ang malaking problema kinakaharap ngayon, pinipilit niyang umiti sa mga tao. Okay ka lang ba, iho? Napapansin kong tulala ka sa daan. Mag-ingat ka sa paglalakad at baka masagasaan ka. Huwag mong pakaisipin ang problema sa buhay. Nakakatanda yan. Pagbibiro pa nito na siyang ikinatawa ni Alan. Mukhang mangingisda na po kayo, Mang Saldo. Parang maaga po kayong lalaot ngayon ah. Sambit ni Alan nang mapansin ang mga dalang gamit nito. Sana nga maraming huli ngayon. Ikaw, baka gusto mong sumama. Sabihin mo lang sa akin at nang masabihan ko yung mga kasamahan ko. Wika ni Mang Saldo na siyang ikinatuwa ni Alan. Pwede po. Pero baka makasagaba lang po ako sa trabaho ninyo, Mang Saldo. Baguhan pa naman po ako at wala po akong alam sa ganyan. Baka magkamali-mali lang po ako. Nag-aalalang sambit ng binatilyo. Natawa naman si Mang Saldo. Ganyan din naman kami nung una. Pasasaan ba yun at masasanay ka rin. Tsaka, hindi ka naman namin pababayaan. Hindi ka na iba sa amin. Magkakapamilya lang tayo dito. Nakangiting sabi ni Mang Saldo. Dahilan para mapaluha si Alan. Nitong mga nakaraang araw, pakiramdam niya wala nang gustong lumapit sa kanya. Walang gustong makipag-usap at lalong walang gustong makipagkaibigan. Pero ngayon, dahil sa mga sinabi ni Mang Saldo, naramdaman niya na may mga tao pa rin talaga ang handang tumulong at magtiwala sa kanya. Marami pong salamat, Mang Saldo. Pagpapasalamat niya sa lalaki. Kuya, nagugutom na ako. Daing ni Aya pagkarating ni Alan sa bahay. Tila gumaan ang pakiramdam niya nang makausap si Mang Saldo kanina. Nang marinig ang sinabi ni Aya ngayon, lalo pang tumindi ang kanyang pagnanasa na sumama sa pangingisda para magkaroon sila kahit pang-ulam. Nang sumunod na gabi, naghanda si Alan sa mga gamit na ipinahiram sa kanya ni Mang Saldo at ng ibang mga kasama nito. Aya, dito ka lang muna ha. Mangingisda lang si Kuya para may makain tayo. Kung naiinip ka, pumunta ka muna doon kay Aling Mirna. Doon pwede kang kumain tsaka susunduin na lang kita pagdating ko. Sambit pa ni Alan sa nakababatang kapatid habang nagpapaalam rito. Hindi naman sumagot si Aya at napanguso na lang sa kapatid. Natawa na lang si Alan. Hayaan mo, dadalhan kita ng malaking isda para mabusog ka. Talaga kuya, dadalhan mo ko ng malaking isda. Gusto ko yun kuya. Sambit pa nito habang nanlalaki ang mga mata. Oo, basta magpakabait ka. Doon ka muna kay Aling Mirna. Opo kuya, mag-iingat ka dun sa dagat ha. Sambit pa nito na siyang labis na ikinalambot ng puso ni Alan. Alan, tara na! Tawag ni Mang Saldo. Nang marinig ang boses nito, agad na patayo si Alan. Kinuha niya ang mga gamit niya at siya na mismo ang naglak ng bahay nila. Mang Saldo, sandali lang po ha. Ihahatid ko lang po si Aya dun kina Aling Mirna. Makalipas ang ilang minuto, sabay nang naglalakad si Alan at si Mang Saldo papunta sa bangka. Alam niyo po Mang Saldo, nagpapasalamat po talaga ako kay Aling Mirna. Tinanggap niya po kaming magkapatid at saka lagi niya po kaming tinutulungan. Tsaka po sa inyo, salamat po dahil kahit papano magkakaroon po kami ng pagkain ng kapatid ko. Mabilis na lumipas ang isang taon. At sa buong panahon na yon, ang pangingisdang pinagkukunan nila ng hanap buhay. Yun ang pinagkakakitaan ni Alan para maisalbang pang-araw-araw nilang gastusin at sa pag-aaral niya. Isa siyang estudyante sa umaga at mangingisda naman sa gabi. Sa murang edad ay kayod kalabaw na ang ginagawa ni Alan para maipagpatuloy ang pag-aaral. At sa paglipas nga ng mga taon, nakagraduate siya ng high school.
May mga nakuha siyang diskriminasyon sa mga kaklase niya, lalo na noong mga kasagsagan pa ng balitang nakapatay nga ang kanyang tatay. Pero hindi sumuko si Alan, bagkus ipinakita niyang iba siya sa tatay nila. Sa pagtuntong niya ng kolehiyo, may kumuha sa kanya at nag-offer ng scholarship. Dahil sa lotatorian, may maibubuga at kaliwat kanan ng offer sa kanya ng mga scholarship. Lalo na nang malaman ang naging kalagayan nilang magkapatid. Dahil sa pagsisikap at sa mga taong handang tumulong sa kanila, nakagraduate sa kolehiyo si Alan at hindi nagtagal, naging isang negosyante. Kuya, alam mo ang galing mo talaga. Napakadiskarte mo. Buti ka pa, dami-dami mong pera. Ikaw talaga, Aya. Alam mo, pag-aaral lang atupagin mo. Kailangan makagraduate ka din tapos mag-top 1 ka sa exam. Pabirong sabi ni Alan sa kapatid. Pahirapan nga ako makagraduate sa high school. Mag-top 1 pa kaya? Pabiro namang sabi ni Aya na siyang ikinatawa ng kapatid. Hindi na nangingisda si Alan, pero nagmamay-ari siya ng mga malalaking bangka na ginagamit ng mga mangingisda sa kanila. Bukod doon, nagdi-deliver pa siya ng mga isda sa iba't ibang lugar. Dahil sa kanyang negosyo, maraming naipundar si Alan. Mayroon siyang mga sasakyan, malalaking bangka, mga parentahang apartment at kung ano-ano pa. Sa kabila ng kanyang yaman, hindi niya tinatalikuran ang mga kasamahan na siyang tumulong sa kanya noong mga panahong dapang-dapa siya. Tumutulong siya sa mga ito, lalo na yung talagang gustong umangat sa buhay. Malaki ang pasasalamat niya sa mga tao, lalo na kay Aling Mirna at saka kay Mang Saldo. Maraming taon ang lumipas, graduate na rin si Aya sa kolehiyo. Aya, congratulations! Graduate ka na! Salamat kuya. Salamat sa lahat ng suporta mo. Kung hindi naman dahil sa'yo, hindi ako makakaranas ng ganitong buhay. Hindi ko naranasang maging working student ngayong college ako dahil ikaw lahat ang sumagot. Parang ikaw na nga yung tatay ko. Natatawang sabi naman ni Aya. Inakbayan niyang kapatid bago sila naglakad palabas sa lugar na iyon. Kuya, alam mo may naisip akong puntahan. Isa naman yun. Sa bar. Alam mo, nagpupunta doon yung mga kaklase ko pero alam mo na, hindi ako nagpapaalam sa'yo. Ngayon gusto kong pumunta kasama ka. Hindi pa tapos magsalita si Aya. Napatigil na sa paglalakad si Alan. Napakunot ang noo niya. Anong sabi mo? Kuya, malaki na naman ako ah. Ay nako, tigilan mo na yung bar na yan. Sa kulungan muna tayo. Sambit ni Alan na siyang ipinagtaka ni Aya. Sa kulungan? Huwag mo sabihin pa, harapin mo ako sa mga kriminal doon, kuya. Sambit ni Aya na labis niyang ikinadaing nang hindi siya sinagot ng kapatid. Napilitan na lang siyang pumasok sa loob ng kotse at doon nagmukmuk. Nang makarating sa kulungan, nagmamatigas si Aya at ayaw pumasok doon. Pumasok ka na! Kahit ngayon lang, Aya. Mahinahong pakiusap ni Alan. Napilitan na lang ding sumunod si Aya. Oh, anong gagawin natin? Bago pa man matapos ang sasabihin ni Aya, sumalubong na sa kanyang taong hindi niya akalaing makikita niya pa. Si Orlando, ang tatay nila. Hindi makagalaw si Aya sa kinatatayuan na animoy nabuhusan siya ng napakalamig na tubig. Nagsimula nang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Nang akma na siyang aalis, pinigilan siya ni Alan. Kausapin natin si Papa, kahit ngayon lang. Pakiusap ni Alan na siyang labis na ikinaluha ni Aya. Nagpahid muna ito ng luha bago humarap at umupo sa upuang naroon. Kumusta mga anak? Huwag mo kaming tatawaging anak. Simula lang magdesisyon kang saktan kami. Tinanggal mo ng karapatan mo sa amin bilang ama. Galit at nakatiimbagang sambit ni Aya sa tatay niya na siyang ikinayuko ni Orlando. Si Alan naman na narinig ang sinabi ng kapatid, napabuntong hininga na lamang. Alam niyang mahirap ang magpatawad,
Lalo na tumatak sa kanilang isipan ang pananakit na ginawa ng kanilang ama. Lalo na nung mga bata pa sila. Naiintindihan niya si Aya at hindi niya naman ito pinipilit na patawarin si Orlando. Pero ang pagtatanim ng galit sa kapwa, lalo na sa tatay nila, ay hindi magiging mabuti kailanman. Bagay na gusto sanang ayusin ni Alan para tuluyang magpatuloy sa buhay ang kapatid nang walang sama ng loob na dinadala sa puso nito. Aya, alam kong mahirap ang magpatawad pero hindi mahal ang magpatawad. May hinahong sambit ni Alan. Nakalimutan mo na bang ginawa sa atin yan, kuya? Muntik niya na tayong patayin. Nagpapasalamat na nga lang ako at nakulong yan eh. Kung hindi yan nakulong, baka iba yung buhay natin ngayon. Baka matagal na tayong wala sa mundo na to. Galit at punong-puno ng puot na sabi ni Aya. Napatitig si Alan sa kapatid. Gusto mo bang mamuhay ng puno ng galit ang puso mo? Kasi ako, ayoko na, Aya. Kahit na ano pang nagawa niya noon sa atin, gusto ko siyang patawarin. Hindi dahil tatay natin siya, kundi ayoko nang may galit pa rin sa puso ko, gayong mas nagiging okay ng buhay natin na wala siya. Bahagyang napaluha si Aya sa narinig, na maski si Orlando na nakatitig sa mga anak niya ay napapaluha na. Pinapatawad na kita. Ikaw ang rason kung bakit nagsikap kami sa buhay. At ngayong nakamit na namin ang gusto namin, ayoko mabuhay ng may galit sa puso. Kaya pinapatawad na kita. Sambit ni Alan sa kanyang ama na siyang ikinayuko nito. Palihim na napapaluha sa mga anak. Imposible man para sa lahat ay alam niya at alam ng puso niya na masaya siya sa mga buhay na narating ng mga anak niya. Hindi niya man ito masabi ng harapan, pero alam niya sa sarili niyang proud na proud siya kay Alan at kay Aya. Lumuluhang napapatingin siya sa kanyang mga anak. Maaari ko ba kayong mayakap kahit sa huling pagkakataon? Pakiusap nito. Nagkatingin na ng magkapatid. Akala ni Orlando, hindi niya na mayayakap sa huling pagkakataon ng mga anak. Nang biglang tumayo si Alan at nilapitan siya para yakapin ng mahigpit. Agad na nagsiagusan ang mga luhang kanina pa nag-aatubiling tumulo sa mga mata ni Orlando. Sa mga oras na nasa kulungan siya at sa mga oras na ito, labis-labis ng pagsisisi ang nararamdaman niya. Nagsisisi siyang naging masama siyang ama. Bakit niya ba sinaktan ng mga anak niya sa halip na mahalin ng mga ito? Nagsisisi siya pero huli na ang lahat. Kahit ano pang sabihin at gawin niya, nasayang ng panahon. Isa pa, hindi na rin siya matatanggap ng mga anak niya bilang tatay ng mga ito. Sa huli, nakiyakap na rin si Aya. Akala ni Orlando, hindi na dadating ang araw na mapapatawad siya ng kanyang mga anak. Pero dahil sa kabutihan ng puso ng mga ito, mas pinili nilang patawarin siya kaysa magtanim ng sama ng loob. May ngiti sa mga labi at magkahawak kamay na lumabas si Alan at si Aya sa lugar na iyon. Para bang nawalan sila ng mabigat na dinadala sa kanilang dibdib. Ngayong napatawad na nila ang kanilang ama, pwede na nilang kalimutan ang lahat ng masasakit na pangyayari sa kanila noong mga bata pa sila. Ngayon, pwede na silang magmahal. Handa na silang magkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Kahit hindi man sila nagkaroon ng mabuting ama, si Alan, handa siyang gawin ang lahat. Ipaparamdam at ipapakita niya ang lahat ng pagmamahal sa kanyang magiging mga anak at asawa. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.